Good morning mga kasambahay! Ako po si Dr. Casey Reyes of SkinLink. So, ang topic po natin ngayon is dyshydrotic eczema or hand eczema. So, ito po yung kondisyon na very common, nakikita po to sa kamay or kahit sa paa. Ang nangyayari po kasi dito is nawala yung epidermal barrier ng hands. So, ang nangyayari yung pong affected person or pasyente is mas prone sa itchiness ng hands and sa infection. So, ano po bang sign ng infection sa hand eczema or dyshydrotic eczema? Usually po pag merong pain sa kamay, pag may swelling din po or may crusting, or sometimes may makikita kayong pus sa loob ng blisters or ng vesicles. So after mag-clear po ng blisters or ng vesicles, ang nangyayari, nagkakaroon ng crack sa hands or sa paa na pwedeng point of penetration for infection. So, sino po ba yung mga tao predisposed na magkaroon nito? Usually, it's very common to people na may history ng atopic dermatitis sa family or may personal history ng skin asthma. Common din po siya sa mga tao na may contact dermatitis. So, nangyayari din po siya na madalas sa mga tao na laging nagsasweat yung kamay. And pwede din po siya mangyari sa mga tao na prone sa immersion lagi ng hands nila sa tubig, like yung mga florists, mga physician, mga nurses, and even mga construction worker naman na laging exposed sa cobalt, sa nickel, and even sa cement. So, paano po ba natin ititreat ang dyshydrotic eczema? Kung tingin po ng doktor na ang trigger factor is an allergy to a certain chemical or substance, mas magpapagawa po yung doktor natin ng patch testing. This is where we put some chemicals, mga konting chemicals sa back natin para makita natin kung saan tayo may allergy. So, ang pwede pa nating sabihin sa pasyente is to do cold compress at least 2 to 4 times a day dun sa area ng hand na may hand eczema. Makakatulong po yun. Pwede din po tayong maglagay ng topical anti-itch cream. Pwede din po tayong maglagay ng steroids sa kamay. You have to ask your doctor kung kailan uli pwedeng ilagay ito dahil may mga side effect din po ito. And then, we can use a soap substitute or a wash na may emollient properties. Ano po bang emollient? Emollient, ito yung moisturizer na walang anti-aging properties at walang fragrance. So, we need to rule out fungal infection and bacterial infection kasi pag hindi po natin trinit yun, hindi po gagaling yung hand eczema. Halimbawa po yung pasyente hindi nag-respond sa topical medicines or dun sa mga pag-rule out ng ibang causes, ang pinakamagandang pong gawin is we do light therapy para matreat po yung kamay. We can also give oral medications. Marami po siyang side effect. So, mas maganda kung may wastong gabay ng inyong doktor. So, sana mga kasambahay, marami po kayo natutunan sa episode po natin ngayon. Ako po muli si Dr. Casey Reyes of Luminous Clinic. Magkita-kita po muli tayo sa another episode of SkinLink.